Dalawang bagay, Areno. If we're going to talk about the technicalities sa isang laro, okay, nangyayari yung mga ganyan. Ang tawag dyan pare, late discovery or late recognition wherein siyempre maghihintay ka ng dead ball situation para makorek mo yun. So walang dead ball nangyayari, matakbo hanggang sa nagkaroon ng jump ball between heading and Chris Ross. Doon, naka-dead ball. Doon nila in-apply. Ngayon, ano yung violation? That's a offensive goal interference. At nakalagay naman sa FIBA kasi si PBA, ito para sa Talakes, no? Ang ina-adapt ng FIBA rules, although meron din silang dagdag na mga house rules. Katulad niya, yung 4 points. House rules sila yan. Gusto na yung idagdag eh. At marami pang iba na pwede. Pero kadalasan dyan, pag kung ano sinasabi sa rules ng FIBA, yun ang kanilang ina-adapt. Okay? Kasi nga, sinasanay yung mga players sa FIBA kasi nga sumasali tayo sa FIBA tournament eh. So, pagdating doon, yung mga calls, yung mga violations, lahat ng rules pertaining to FIBA, kahit pa paano, na-adapt natin, nakakabisado natin. Okay? Ano ba sinasabi sa offensive goal interference, no? Maraming goal interference yung offensive, pero ito yung for that particular instance, okay, ito yun. A player causes the basket to vibrate or grasp the basket in such a way that in the judgment of an official, the ball has been prevented from entering the basket or has been caused to enter the basket. So malinaw na nag-vibrate yung dahil yung lakas ng dating ni Tautua, okay, it causes the basket to vibrate. Mm-hmm. So yun pa lang ano na yun, grounds na yun for offensive goaltending or interference, no? Technically. Pero siyempre, kung titignan mo, okay, doon sa sitwasyon na yun, okay, initially, kinante. Di ba? Namanga ng isa yung San Miguel eh. At napunta sa context yung bola, wala namang reaction yung yung bench eh. Correct. Wala reaction. Kita ko si Coach Shot nakaganto eh. Ganun lang. So, siguro hindi rin siguro malinaw sa kanila na goal interference yun. Okay? So, nangyari, nagtuloy yung laro. Then, the next play, hawak na San Miguel, nag-miss si Ross, hawak ng TNT, jump ball yung si Heading, tsaka si Ross, doon nila na ni-reverse yung tawag. Okay? Ulitin ko, technically, tama si PBA, pero may tinatag tayo parang yung timing lang eh, sayang. Tsaka, less than yung less than 1 minute yun eh. Mm-hmm. Masyado ng, pwede sanang palagpasin, pero sa tingin mo, will it create a bigger problem kung pinalagpas sila? I don't think so kasi minsan may mga nangyayaring ganun eh. Naitawag na eh. Judgment call na ng referee eh. Let go na nila yun eh. Yun ang beauty ng game. Oo. Ngayon, sinasabi nila let the players win the game. Not the referees. Yes. Kahit pa paano, sang-ayon tayo ng konti. Pero technically, sa gitna rin tayo eh. Tama naman yung kanilang naging hatol. Mm-hmm. Yung late discovery. Okay. Kaya lang, syempre, hindi natin lang nasa gitna tayo kasi may mga instance kasi ako bilang nag-commissioner ng PSL at naging deputy during Coach Alan Kaidik's time, may mga pagkakataon na gano'n na may decision ng referee na mali. Pero natapos na yung laro. Kaya ginagawa namin, kahit pa paano, kinakausap namin yung referee, minsan nape-penalize namin. San linggo ka munang walang Suspension ka muna. May gano'n. Pero hindi mo na mababago yung nangyari sa laro. Nangyayari naman yung gano'n. Ano yung pagkakamali nyo? Yung bang non-call, nakashoot, dapat may tawag. Wala na, na-shoot na. So sana sa akin, pinabayaan na sana yung kay Mota Tua kasi
Hindi naman nagreklamo si Coach Chot. Even the players, sa bench wala ka nakita, ni isa na tumayo at nag-react. Ano kaya, di ba? Afterthought na. Oo, kumbaga, di ba? Siguro may bubuit na lang na nagsalita siguro doon na, uy, pwede tingnan natin, explore, baka malay mo. Di ba? Correct.